Nagbabalak ka bang bumili ng laminator online? Dapat mapanood mo to para hindi ka magaya sa pagkakamali ko at para alam mo din ang tamang laminator na bibilin mo para sa iyong negosyo or personal use. Wala nang intro, let's go to the topic na agad. So ito ang binili kong laminator, which is the QUAF Laminator Package. Inclusion nito ay 1 laminator, 1E, 4 paper cutter, 1 glossy photo top, at 1 125 microns laminating film, pero yung akin dalawa nalagay nila, hindi ko alam kung nadoblo ba. Bali pangalawang bili ko na to ng laminator para sa small business ko. Ang una kong nabili ay QUAF laminator din na tag 700 pesos, okay naman siya, pero hanggang 125 microns lang ang pwede. Kapag gumamit ka ng mas makapal, although nalalaminate din naman pero 2 salang ang gagawin mo para mag-sealed pero may bubbles pa rin, kaya bumi ako ngayon nitong mas mahal na QUAF laminator. Itong nabili ko ay hanggang 175 microns lang, hindi ko kasi siya napansin, naging impulsive buyer ako ha. So ayun yung pagkakamali ko na wag nyo nang gayahin guys, check nyong maigi ang specs. Kung gagamitin nyo pang negosyo, ang hanapin nyo ay heavy duty na kaya ang 250 microns laminating film, kasi ito ang karaniwang ginagamit sa ID at para makapag at matigas at quality ang laminate niya. Although kaya din naman itong laminator na nabili ko ang 250 microns, pero 2 salang siya para mag-sealed ng maganda. Okay, ano nga ba ang microns ng laminating film? Ito ang tumutukoy sa kapal ng plastic na pinambabalot o pinanglalaminate. Ito ang maganda pang negosyo. Merong iba't ibang size nito, pang ID at A4 ang binili ko kasi ito ang usual na magagamit. At siya nga pala, share ko lang sa inyo bago ko ito buksan o patayin, siniset ko muna sa pinaka mababang heat ang laminator para hindi ito nabibigla kapag binubuksan o pinapatay. Parang sa TV, hinihinaan muna ang volume bago patayin para hindi masira ang speaker. Pero nasa inyo pa din yan guys kung paano nyo gagamitin para tumagal. So tuloy ko lang yung unboxing ko guys. Ni-review ko pala to kasi wala akong makitang review nito, haha. Kung gusto nyong makita yung iba pang detalye, skip nyo instead tong unboxing dahil sa dulo nag-test ako gamit ang 250 microns na pang ID at A4 size na laminating film. So panoorin muna natin tong review sandali. Bumili ko dito. Bundle mo yun. Ha? Bundle yan, sama-sama. Dito sa mga extension. Dito.
May nangangamalan. So ito guys, kung makikita nyo pagkasaksak ko ng laminator at pag-set sa temperature, nag-blink ang color green, which means nagpapainit pa ang laminator, mag-steady yan kapag okay na at pwede nang magsalang. Nga pala, hindi ka na mahihirapan dito kasi yung heat control ay hindi siya naka-degree based. Naka-micron based na ito, kaya itatapat mo lang na ang araw doon sa kung anong kapal ng microns ang gamit mo. Example, 150 microns ang gamit mo, syempre pihitin ito at itapat sa 150 microns para sa tamang settings. So ito ang resulta niya sa 250 microns, okay siya. At makapag-sinet ko lang sa 150 ang heat, kaya 2 salang ang ginawa ko, haha. Ito naman yung sa 125 microns. Kung makikita nyo, medyo malambot siya, kaya mas maganda talaga kung 250 microns ang gagamitin nyo, kaya nga lang 2 salang siya dito sa laminator na nabili ko. Kaya pag bibili kayo, check nyong mabuti ang specs, lalo na kung anong size ang kaya ng laminator at kung hanggang ganong kakapal ang pwede na laminating film. Siya nga pala guys, hindi to sponsored, kaya hindi ako naglagay ng link, pero pwede ko din namang ilagay, mag-comment lang kayo. Ito naman, nag-testing ako gamit ang A4 laminating film. Na 125 microns, okay na okay siya at ang ganda ng pagkakalaminate. May option din pala ito na cold laminating para sa paggamit ng Phototop. Sa susunod na video na natin ito dahil another topic na at masyadong hahaba ito. So yun lang guys. Kung nakatulong ako sa inyo, wag nyo sanang kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel for more tips and tricks. Maraming salamat. Disclaimer lang po, hindi po ako profesional sa larangang ito. Maraming salamat.